Yung pong proteksyon na ibinibigay dito ng mga nasa pamahalaan. Dito po sa Central Luzon, kinorek ni Secretary Remulla, hindi Northern Luzon, Central Luzon politicians. May tinutumbok dito, no, na mga ranggo ng politikong ito. Ngayon, doon po sa area na aking binanggit sa Basulta, yung pong sinasabi din po na hindi ito magiging laganap kung hindi either protector o nakikinabang mismo yung mga local leaders doon. Tama Ted, hindi talaga pwedeng mangyari ito dahil lalo sa mga maliliit na lugar, papangalanan ko na po, dyan po sa Tawi-Tawi, yan po ang isa sa pangunahing pinapasukan. Dito po nangyayari sa bandang sa may Zamboanga, hindi po yan makakapasok yung ganyang karaming mga sigarilyo, hindi po alam ng mga local officials. Tiyak po yan. Kumakalat po ito, hindi po ito kayang itago, lalo sa tayo, taong probinsya tayo, Ted. Ibig sabihin, may darating lang na 100 master cases, yung malalaking kahon. Sa isang Pierre, pinag-uusapan na natin lahat yan. Ano pa kaya kung libo-libong pumapasok? So meron talagang proteksyon. At na-discover natin, in the area lamang ng Gensan, nakakaawa din yung taga-Bureau of Customs, sa totoo lang. No? Yung kolektor natin doon, na bagamat bago pa lang siya doon, sabi nga niya, merong 100 private wharfs na hindi nila kayang mabantayan. At ang iba pa ho dito, ang nakabantay o nagpro-protect ay mga dating abusaya. So ganun kalaki ang perang pinag-uusapan dito na kahit mismo yung mga dating rebelde o dating mga terorista ay siya na nagiging protector dun sa mga private wharfs para makapasok ang sigarilyo dun sa mga areas na yan. So it's impossible na hindi protektado ng mga local warlords o kaya ng mga local na opisyal. Sigurado ho yan. Opo. Congressman, sabi nga po sa inyong ginawa din po no, ng mga naging pahayag sa committee hearing na ang trend ngayon, bumababa ang koleksyon sa sigarilyo sa ating syntax, sa particularly po sa sigarilyo. Bumababa ang trend, no? Pero yung dumadami na si sigarilyo, dumadami ang nagkakasakit ng dahil po sa sigarilyo. So kung bumababa ang ating kita, magkano nawawala sa gobyerno, sa estado, sa PhilHealth, dahil po sa smuggling ng sigarilyo? Practically po, magmula ng ito po inyong pinag-aralan hanggang ngayon. May dalawang figura po pumapasok. No? Sa nakaraang taon lamang po, ang nakikita natin na constant figure po dyan na nawala in terms of collection ay umaabot po ng 31.5 billion pesos ang nawawala. Sa isang taon pa lamang po yan. At kapag tuloy-tuloy po itong trend na ito, sa estimate po ng itong ibang dalawang pinakamalaking private companies. Kasi yung private companies, sila pong nakakaramdam po ng suntok dahil sila ang tinatamaan din po. Ang tingin po nila is if it is not controlled in the next 6 years, 50%, kalahati ng mga sigarilyo will be illicit. Anong basehan po dyan? Dahil ganyan po nangyari sa ibang mga bansa. Pag hindi po ito na-control, magtutuloy-tuloy po ito. Mga kalapit bayan po natin, ay umaabot po ng 50% ang illicit. Kahit po ang Singapore na pinaka-stricto. Pag tinataasan po ng sobra-sobrang buwis, dahil ang laki na po ng gap doon sa hindi nagbabayad at sa nagbabayad na presyo, yung gap po na yan po ang nagiging incentive para po illegal na maipasok, pang-bribe, pang-bayad, etc. Yan po ang nangyayari. But ang laki po nang nawawala sa PhilHealth. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!